Uy. Uy, nahati na yung ilog dito mga kaluko. Eh? May mga nauna dito. Wow! Grabe talaga. Pag gumawa talaga ng ano yung kalikasan, magugulat ka na lang sa magiging resulta ng ano niya eh. Oh, dati mga kaloko ito eh, wala po ito. Wala po yan dati. Talahib po yan dito, talahib. Pero tingnan mo naman po mga kaloko, ginawa niya ng daanan ng tubig. Dati itong ilog na to, pag ganun lang yan. Grabe. Binago niya yung ano, karpa. Binago niya yung forma ng ano, ilog. Doon tayo mga kaloko, maghanap tayo doon ng ano. Lalaki oh. Lalaki. Naging bago yung supat natin mga kaloko. Ang ganda. Uy, ludong. Ang daming ludong. Wow. Ang daming ludong. Lalaki oh. Hala. Lalaking ludong mga kaloko. Uy, bago. Bagong spot mga kaloko. Doon tayo mga kaloko. Baka may dalag dyan. Yan yung paborito ng dalag mga kaloko. Area na yun oh. Napakaganda. Uy, daming tilapia oh. Ay, andito sila mga kaloko. Uy, yun o. Bilisan natin. Ayos ang spot na to. Buti nagkaroon ng ganitong ano dito sa gitna. Pag bumaha na naman itong mga kaloko, matatakpan na naman to. Tulad niya no, ayan o. Dito mataas, doon mababa. Baka may dalag dito mga kaloko. Mga ganitong area eh talagang pinamamahayan ng dalag yan. Yun. Ano yun? Pinamamahayan ng dalag to. Yung mga ganitong klaseng ano, lugar. Uy! Uy! Nakawala pa. Silver carp. Walang dalag ah.
natin yung mga bato na yun. Uy, yun, lug. Bagong spot mga kalu. Grabe, binago ng baha yung ilog. Grabe mga kaloko, no? Pagkalikasan na talaga yung gumawa ng ano eh. Magugulat ka na lang sa magiging resulta ng pag natapos na yung baha. Yan yung sinasabing the power of nature. Napakadelikado. Hindi mo alam kung anong magiging kalalabasan tulad nito pagkatapos ng baha. Ganito na yung magiging itsura kaagad ng ano, ang laki ng pinagbago ng ilog. Tulad na lang nun yung daanan ng tubig na yun, diba? Dati yung gitna niyan talahib. Dahil sa lakas ng baha eh, talagang binago niya kaagad yung ano, tinanggal niya yung mga talahib doon sa gitna. Ginawa niya ng ano, ng tubig, daluyan. Kaya pag kalikasan na talaga mga kaloko, mahirap palaban kalikasan. Dito dalag, sigurado may dalag dito. Huwag lang sabit. Uy, grabe oh. Oh. Uy, may dalag kaya. Grabe mga kaluko. Ang lalapad. Ay! Woo! Silver carp. Malaki. Ito yung mga kaloko nung ano, diba? Pagkatapos ng baha, ang daming tilapyang namatay, no? Pero tingnan nyo naman po kung gaano pa rin karami yung tilapyang natitira. Oh, may ano, may itlog. Kaya kahit araw-arawan po mga kaluko yung pangunguha ng tilapya dito, hindi mo talaga maubos-ubos yung tilapya dito sa ilog. Sobrang dami po talaga. Saka ang bilis lang po kasi nila magparami. Kita nyo yun, itlog pa lang nun sa bungangan niya eh, libo-libo na. Sa isang anakan naman po yun, isang ano lang.
Tapos bilang ka lang ng 3 buwan o 4 na buwan, 5 buwan, 4 na buwan, napakalaki na po, malalaki na po yun. Ooh, silver carp. Walang dalag. Walang dalag. The power of nature. Kaya hindi mo talaga masabi mga kaloko yung ano, masama yung kalikasan pag nagalit. Hindi mo maano yung magiging kahinat na ng kanyang dala. Tulad na lang ng bagyo. Talagang sisirain yung bahay mo pag talagang bagyo eh. Mga kalukot, silid na po natin to. Ito mga silver carp na to mga kalukot, balik natin to kasi ito yung mga matitinik na ano, isda. Sa ibang bansa yan, hindi talaga kinakain yan. Grass carp yung tawagin nila, grass carp. Oh. Marami na ito mga kalukot. Ay, grabe yung ano yung itlog oh. Yan. Yun na po mga kaloko. Ayos na po ito. Marami na to. Ayun. Yan po mga kaloko yung pagluluto natin dito. Paalam. Ayun, at mga kaloko.
Luluto na po tayo mga kalukok ng ating mga napuling tilapia. At mayroon po tayo dito mga kalukong papaya at saka dahon ng malunggay. Yan. At ito na rin po mga kaloko yung ating tilapia. Ipiprito po muna natin mga kaloko bago po tayo magluto. Igigisa lang po muna natin itong tawag ito, yung papaya kasi medyo matagal-tagal maluto yan. Itong ating tilapia, ipiprito muna natin. Painit lang po tayo ng mantika. At habang inaantay natin na uminit yung mantika natin, iwan naman natin itong ating papaya. Tabi muna natin ito mga kaluko yung ating dahon naman ng gawin. Magsasabaw tayo mga kaluko. Siyempre, live muna tayo. Sarap kasi mga kaluko pag may gulay talaga. Hindi pa rin natatanggal yung pagka luto natin ng tilapia natin, katapos natin mag-prito, yan naman natin yung ating laptop. Ito i-gisa natin, unahin natin yung mag-gisa. Kahit ihuli na natin yung ating tilapia kasi luto naman na yun. Nag-prito naman natin. Marami nito mga kalukong papaya dyan sa kabila. Tanim ng kasama ko. Katrabaho ko. Yan sa likod lang mga kalukong. Tsaka may malunggay din dyan. Malunggay at tsaka tawag ito papaya. Tamang tama mga kalukong kung may manok. Ay, kasarap. Siyempre, magtinulang pritong tilapia muna tayo. Oops. Yung ating mantika mga kaloko. Painitin pa natin ng konti para hindi masyadong kalsik. Lalagyan muna natin ng asin. Matry nga to. Hindi tatalsik eh. Parang hindi masyadong tumalsik daw yung mantika pag nilagay yung yung ating ipiprito. Mainit siguro yung mga kaloko. Lagyan na po natin. Continue natin yung pagbabalas ng ating papaya habang piniprito natin yung ating tilapia. Wala na, hindi nga siya natalsik
Okay ito mga kaloko yung papayaw kasi wala siyang wala siyang buto. Kaya itong isa yung medyo malaki walang buto. Let's paglinis. Kunti lang yung lilinisan natin dito. Iwa-iwain na natin ito mga kaloko. Ayos ko pa kaya ito. Yun na, baliktad natin mga kaloko yung tilapia natin. Himay naman natin yung ating malunggay. Tama na natin ito, pati yung tangkay. Yung may mapan ng ito yan ng isa-isa matagal. Saka naman dyan mga katulog tangkay yung sustansya niya. Ganda lang sa aming probinsya, talagang isa-isa ito. Ito matagal. Tanggalin na natin ito sa pinaka nahugasan na rin natin ito mga kaloko. Malapit na maluto yung ating tilapia. Ito lang ito. Tapos natin ito at ito na rin po yan. Mga kaloko, mag-isa na po tayo. Bawang sibuyas lang po yung gamitin natin. Igisa muna natin yung palambutin muna natin yung papaya natin. Ito na po mga kaloko yung aming tilapia. Sabi po muna natin ito. Lagyan na po natin itong ating papaya. Ginamin na natin mga kaloko ng papaya kasi yung kasama natin mamaya kukuha din dito. Magsasabaw daw sa mamaya. Kahit sabaw lang daw. Gisa muna natin yan. Takpan muna natin mga kaloko. At yung ating yung ating malunggay na limay-limay na rin po natin. Yun mga kaloko. Okay na po ito. Lagyan na po natin ng tubig. Mabilis silang lumambot yan.
Thank you, no? Takpan muna natin ulit yung kaluko hanggang sa kumulo. At titimplahan po natin pag kumulo na. Tapos may paminta pa naman tayo dito. Lagyan na natin. Ayos na mga kaluko. Lagay na po natin itong ating tilapia. Kamalambot na. Importante dyan mga kaluko, yung gulay. Tikman natin mga kaluko. Asin. Okay, babahin natin. Diba? Sakto lang yung mga kaluko. Tapos gin. Maya-maya na natin ito ilagay yung ating ang tawag na malunggay. Takpan muna natin ulit mga kaluko. Ilagay na natin mga kaluko yung ating tawag ito. Sa malunggay, inaanda natin yung kain na tayo mga kaluka. Yun. Ano pa mga kaluka? Kain na na. Tanggalan. Sarap. Takpan natin. Ay, sarap umigod ng sabaw eh. Sarap. Ayos. Yun po mga kaloko. Kain na po tayo. At gutom na po. Thank you Lord. Masarap umigop ng sabaw mga kaloko. Ayos mga kaluko. Simpleng luto pero yummy. Oh, tawag si Miss. What is this? Si Mrs. Kain ma. Nabi yung ano ko. Tawag ito. Pa ano-ano yung ubo ko. Sarap. Papaya. Pritong tilapia tapos ano? Malunggay.
Daming puno dito ni Jewel. Gusto mo ba? Hindi pa siya malalaki, mga ganito. Mga higit sa kamao. Hindi pa. Bukas. Akin to, dala ko pa. Dala ko pa. Wala pang saluyot eh. Prime. Wala kayong masyadong gawa. Wala kayong gawa. Break time mo? Yan, kain po tayo mga kadugo. Sarap na gulay. Ano merienda mo? Ano merienda mo? Bye, ingat. Sarap. Diyan. Ha? Kakalimutan mo pangalan mo yan to.